Ayun nga guys, next vlog namin ngayon is papasyal namin yung mga bata. Papunta kami ngayon sa Danielson Provincial Park. Pero habang naglalakbay tayo, magkwentuhan tayo regarding din sa mga issue dito ngayon sa Canada. Scam daw yung Canada. Pangalawa, worth it pa raw ba? Pangatlo, parang binabas nila yung mga Pilipino rito na hindi daw kasi sila pinalad sa Pilipinas, kaya nandito sila sa Canada. Explain ko. Yan po siya. Namili muna si mama ng pang-grocery namin, baon namin. Siswimming lang kami, long weekend. Hey, the girl's gonna buy some. Yan. The girl's gonna buy something for the homeless guy. Ayun nga guys, next vlog namin ngayon is long weekend ngayon dito, no? Tapos kagaling lang namin sa bakasyon nung nakaraan. Tapos balik kami sa trabaho nung nakaraang araw din. Tapos may long weekend kami. Ito, papasyal namin yung mga bata. Kaya guys, samahan nyo kami. Papunta kami ngayon sa Danielson Provincial Park. Habang tayo bumabiyahe, papunta ron sa lake. Kasi matagal ko na itong gustong puntahan. Last year pa. Magandang araw. Kaso magsasara na. Pero habang naglalakbay tayo, bumabiyahe tayo, magkwentuhan tayo regarding din sa mga issue dito ngayon sa Canada. Pagkwentuhan natin, pag-usapan natin. Kung may tanong kayo, comment nyo lang sa YouTube channel namin. Para at least maliwanagan tayo dun, no? Sa mga issue na yun. Okay guys, samahan nyo kami. Guys, dito kami sa Danielson Provincial Park. Napakalinaw ng tubig. Ayan, linaw ng tubig, oh. Napakalinaw ng tubig niya. Medyo malumot lang. Tsaka mabato. Parang tingnan mo yung tubig, oh. Ayan, oh. Linaw, oh. Linaw ng tubig. Kailangan magtsinelas ka talaga. Ito mabato. Kasana ako ng tsinelas. Kasi masakit sa paa. Bato baka masugatan. Bato lang talaga siya.
Pero napakalino ng tubig. Yung mga anak ko, naliligo na. Go, Jay! Yeah, that's seagulls. No, they're not. Kuya. Sander, JJ. What's this? Oh, yo! Enjoy mga bata. Mabato lang dito guys, pero okay naman, malinaw tubig. Parang ano, amoy dagat. Yung tubig. Ang ganda raw mag-fishing dito eh. Hindi ko na kayo nayaya, kain tayo mani. Guys, tignan nyo yung best friend ng asawa ko. Sa kanya pinabidyohan kasi mukha na naman daw daga. Ang cute-cute mukha bang daga yan? Ba? Lumabas eh kasi may butas dyan. Basta may butas kang makita, pagpunta ka ng mga park or provincial park, yan, sila yan. Kasi pag winter, yan yung pinakabahay nila. May butas dyan kanina. Ayan. Kasi alam nila pag mga gantong mga park, maraming pagkain. Matapon sa sahig. Gulat ako yung aso ko tumatahol eh. Yung pala nakakita siya. Ayan. Cute nga yun. Kahit tingnan na asawa ko. Tingnan mo na may tsura niya. Anong cute nung isa, yun yung intense na nararamdaman niya. Sa likod niya. Hindi naman tumatalon yan. Naglalambing lang. May gumano sa paa eh. Si Amanda. Sige na dito. Nakita ka nun, Al? Wala. Wala, di ba? Asa yung binigay mo treats ma? Tinabunan niya. Loko-loko. Yan. Nga, pag gising ko kanina umaga, nanood ako ng mga video, panood ko yung mga issue na yung una, ito matagal na to, alam ko eh. Scam daw yung Canada. Pangalawa, worth it pa raw ba? Pangatlo, parang binabas nila yung mga Pilipino rito na hindi daw kasi sila pinalad sa Pilipinas, kaya nandito sila sa Canada. So yun explain ko. Ang una, scam. Sa amin depende kasi yan eh. Sa amin naman, tingin namin hindi naman. Kasi ang Canada kasi worth it yan. Kung may family ka rito, lalo especially kung may family nga. Unang-una, sabi nga nila libre daw yung school, di ba? Sa public school. Libre din naman daw sa Pilipinas. Pero, ang school bus sa atin, hindi libre. Pag nag-school bus ka. Mga bata rito, libre ang school bus. Pag hatid sundo yun, libre yun. Wala naman libre sa Pilipinas na ganun. Pangalawa, ano pa ba? Field trip. Libre ang field trip dito. Sa school dito, pag alam nilang mahina ang bata sa isang subject, tinututukan nila. Meron silang special teacher na tututok sa kalimbawa, sa math, sa science, sa language, di ba? Explain nila, wina 1-on-1 nila, minsan group, pero hindi ganun karami na group. Minsan kadalasan 2 estudyante, 3 estudyante. Kasi kailangan nilang i-improve yung, especially yung mga newcomers, tsaka yung mga hindi dito lumaki, kasi nahirapan mag-adjust sa mga language.
tinututukan ng mga bata. At saka ini-evaluate nila yung mga bata rito. Which is, wala namang ganun sa atin, di ba? Dito guys, yung mga bata, binibigyan ng child benefits hanggang 17 years old. Tapos, yung child benefits na yon, pwede mo yung ipunin as RESP. Yan. Pagdating mo dito, siyempre may mga maliliit kang bata. Kahit hindi, ano pa yan, malaki rin, basta hindi pa yan lampas ng 17 years old yung bata, pwede mo pa siyang i-apply ng ganyan. Kasi ipunin mo yun, pwede mo rin siyang i-invest para medyo lumaki yung pera ng bata para magamit niya sa college. Unlike sa atin, di ba? Hindi mo pwedeng ipunin yung ganun. Makakapag-ipon ka man, Pero pinagkaiba nun, labas yun sa sarili oo, mo. labas, ano yun, sa sarili mong bulsa nang gagaling yun. Dito, hindi. Sa benefits yun ng government sa mga family tsaka sa mga bata. Ito. Yun lang, guys. In-explain ko lang yung benefits ng bata na makukuha mo. Yun ang pinagkaiba dating sa school. Kaya sana kung mapupunta kayo rito at magkaroon kayo makatanggap kayo ng ganong benefits ng bata, sana gamitin nyo ng maayos. I-explain namin sa inyo yun pag dumating kami dun sa point ng pagdating ng mga insurance. Hindi ako insurance agent experience ko lang yun based on my experience lang. I-explain ko talaga sa inyo. Hindi ko pa kasi nasiset yung appointment ko sa interview dun sa nakilala ko na insurance din na agent. Pag naset ko yun, sige, magkukwentuhan tayo about yun. Ipapaliwanag ko lang. Yan, sige guys, yun lang. Pangalawa, worth it pa raw ba? Sa panahon ngayon, depende yan. Especially sa nag-uumpisa pa lang dito. Kung ikaw naman stable na sa Pilipinas, may business ka, mayaman ka, okay naman yung buhay mo. Mas maganda pa siguro sana sa Pilipinas ka. Yun lang naisip lang namin Kasi kami na misis ko, may sarili naman kaming bahay doon. Hindi naman kami nangungupahan. Yun nga, matagal ako nag-iibang bansa, malayo ako lagi sa anak ko. Kasi nga sabi nga daw nila, di daw pinalad yung ibang Pilipino, kaya nandito. Hindi naman sa ganun. Kasi ako naman, maganda naman ang trabaho ko ron. Umpisa nun, yan explain ko kung bakit ako pinalad. Nung bago ako mag-abroad, hindi pa ako dito napunta. Close interview ako ng management team ko sa dati kong trabaho. Sabi nila, bakit daw kailangan ko pang umalis? Total, regular naman daw ako sa trabaho. Tapos mapopromote naman daw ako. Tapos meron daw nag-aantay sa akin mga opportunity sa company. Kasi nakagraduate na ako ng college nun Sa tulong din nila kasi nga naging regular ako, naging working student ako nun. Sabi ko kasi, matagal na ako sa company. Pero parang ganun pa rin. Hindi nag-i-improve. Wala pa rin akong nai-invest sa sarili ko. Yun yung sinagot ko. Tapos binalik ko sa kanila yung tanong. Kasi sila mas ahead pa sila yung position ko Interview din nila ako. Sabi ko, ano bang na-invest nyo sa trabaho natin to? Wala rin sila naisagot sa akin. Kaya yun, simula nun, ibang bansa na ako, nagulat na lang ako, lahat din sila nag-apply na. Pero nasa Middle East ako nun, sila naman nag-apply lahat sa Canada. Nagulat na lang ako, lahat sila nandito na. Marami din ang natuwa sa kanila na nandito sila. Sila na-experience sila dito dahil sa benefits na binigay ni Canada. Sabi nga nun, nung nagkasakit na kasamahan ko rin sa work nun dati, kung nasa Pilipinas daw siya siguro, baka wala na siya. Kasi nga, libre lahat yung medical benefits na nakuha niya sa Canada noong time na yun. Libre lahat. Tapos, naging okay pa yung result niya. Sabi nga niya, kung nasa Pilipinas daw siya siguro noon, baka nabaon na siya sa utang kasi yung sakit niyang yun, sakit ng mayaman. Di ba? Kaya worth it talaga sa kanya. Ayun nga, meron nga, sabi niya nga, libre naman daw medical. Tapos, ang tagal mo naman daw mag-aantay. Kasi ganito yun, kung wala kang family doctor dito, kaya nga sabi ko, pagdating nyo rito, kailangan kumuha kayo ng family doctor nyo. Para at least ma-repair kayo kaagad. Tulad ng misis ko noon, na-refer siya dun ng family doctor niya, dun sa surgery niya. Kaya, naka-appoint na siya nung time na yun, hindi na rin siya nagantay noon ng matagal. Tapos, tsaka, i-compare nyo naman yung mga gamit nila dito sa hospital. Talagang advance ang gamit nila, kasi na-experience ng asawa ko, nakapasok sa loob, nakita niya, napakaganda ng facility. Talagang kala mo pang St. Luke ang datingan sa atin. Ikaw ba kung nasa Pilipinas ka, nung sa normal mong katayuan,
estado sa buhay mo, kaya mo ba? Or ano ba, kaya ba ng budget mo yung St. Luke? Di ba? Yun na lang yun eh. Yun nga sabi ko sa inyo, pag trabaho pa kayo rito at napunta kayo sa mga company na may mga gandang benefits, pwede nilang i-covered yung iba pa yung medical benefits. Like sa company ko, sa company ng asawa ko. Pag merong, halimbawa, prescription ng doktor sa'yo dito, libre lahat ng gamot mo. Covered ng insurance ng company nyo. Tapos, isa pa ba, yung isa, yun nga, yung isa pang issue na hindi daw pinalad. Yun nga, sinabi ko na kanina, di ba? May close interview ako. Hindi naman sa hindi ako pinalad sa Pilipinas. Ganon din naman ang trabaho ko. Pero, nung time na nag-abroad na ako, simula nun, tuloy-tuloy na yung mga na-invest ko sa sarili ko. Kasi alam mo, ang Pilipino, madiskarte yan. Kasi pag yan, marami kang diskarte pwedeng gawin dito. Sa Pilipinas, makadiskarte ka man. Ang hirap kasi sa papaka-traffic. Tapos, ang bagal ng ano mo, na kinikita mo. Hindi ganun naman, di ba? Hindi ko naman sinasabi na dinadown yung Philippines sa economy natin. Maganda naman yung economy ng Philippines para naman sa ibang country, no? Pero ang akin lang kasi, yung ang bagal, yung pag-invest mo sa sarili mo. Kasi unang taon ko pa lang sa Middle East noon, naka-invest na ako ng bahay. Siguro 1.5 taon, naka-invest na ako ng bahay noon. Tapos pangalawa, napaayos ko yung bahay namin ng tatay ko tsaka nanay ko paunti-unti kahit papano. Na which is di ko magawa yun nung nagtatrabaho din ako ng Pilipinas. Tapos nung bago ako mag-Canada, nilipatan ko na yung bahay nabili ko noon sa Cavite. Hindi naman sa pag-ano, yung nabili ko kasing bahay na yun, yung tinurn over sa akin yun, wala pang kaayos-ayos. Sabi ko sa inyo, nakikikabit lang ako ng kuryente dun sa kapitbahay namin. Kaya mula nung nag-Canada ako noon, parang kasi ano pa ako nun, seasonal lang trabaho ko dito eh. Parang 6 months lang kasi sa farm ako nagtatrabaho nun. Napaayos ko siya kaagad. Tapos nasustentohan ko yung asawa ko sa mga gastusin. Nakapagpagawa rin siya kahit hindi ko alam magpapagawa siya kasi maganda rin naman yung trabaho ng asawa ko. Kaya maganda yung tulungan namin dalawa. Invest din siya ng tindahan dun. Sa issue talaga na yun na hindi naman talaga daw pinala. Kasi hindi naman sa pag-ano guys. Kasi nga yung iniwan nilang karir doon, kahit ganun kalaki yung sahod, iniwan nila, hindi pa rin nila nasusustain yung mga gastusin nila na meron sila doon sa Pilipinas. Diba? Alam niyo guys, sa pag-ano naman, kung manonood kayo ng mga financial studies, financial tutoring sa mga YouTube, yan si Kiyosaki, sino pa yung isa na financial si Tan. Kung manonood kayo, sabi nga niya kahit anong laki pa ng sahod mo, kahit anong laki pa niyan, kung yung cost of living mo ay hindi mo binabago sa sarili mo, hindi mag-work lahat ng mga goals mo sa sarili mo. Kaya, yun guys, ang pinagkaiba, kung hindi man kami pinalad dun. Kasi siguro dito rin kami dinala ng panahon talaga. Tulad niya ni Mrs. Kagi ko siyang kinakamusta kasi nga maganda rin yung career niya sa Pilipinas. Mas pinili niya pa rin dito kasi nga para sa mga anak namin. Kaya yung sahod din kasi. Kasi, balance kasi yung sahod dito. Sakto yung sahod mo sa ginagastos mo. Naka-align siya. Oo, naka-align. Unlike dun sa atin kasi, mas malaki ang gastusin. Oo, sa sahod mo. Especially, guys, hindi naman sa pag-ano, yung kuryente sa atin. Mabago lang siguro yung kuryente sa atin. Napakamahal kasi ng kuryente. Imagine mo, kung yung kuryente mo, halos kalahati ng sahod mo, doon na pupunta eh. Napagkakwentuhan namin yun, yung halos kalahati ng sahod mo, kinikita mo, doon napupunta lang sa kuryente. Kung wala nga lang kaming tindahan nun na pinagkukunan ng ibang income nun, wala. Hindi namin masusustain kinikita, namin, mga expenses din namin. Sa pang issue na sinabi niya is yung pag nandito ka nga raw sa Canada, wala ka daw ibang ginawa, hindi magtrabaho. Which is, totoo naman yun. Karamihan nangyayari yun. Pero nga, nabanggit ko nga sa inyo, kung napanood niyo yung mga financial advisor na napapanood niyo sila Tan, Kiyosaki, diba? Kung yung babaguhin yung cost of living, meron kasi mga kababayan natin na dito, gusto rin nila ng maayos na at magandang pamumuhay, meron silang magandang pangarap sa pamilya nila. Kumuha sila ng magarang bahay, maayos na bahay, minsan malaking bahay pa, sinabayan pa nila ng sasakyan, di ba? Yun nga guys, wala silang ibang gawin kung hindi i-sustain yung mga ganong gastusin nila. Kasi malaki yun eh.
Pero kung pipiliin mo lang yung simpleng buhay na meron ka rito, hindi mo kailangan gawin yun. Tulad na yung mag-asawa. Isa lang ang trabaho ng asawa ko. Ako, meron ako isang full-time. Pero yung dati ko kasing isa kong pinagpa-part-time hindi ko siya maiwan kasi may utang na loob din ako dun sa trabaho ko na yun. Kaya minsan pag kailangan nila ako, cover ko yun yung cook restaurant kasi parang passion ko na rin yun yung pagluluto eh. Kahit 2 araw, 1 araw, okay na sa akin yun. Walang problema yun. Sabi ko nga sa inyo, sa isang sinabi ko, depende yun sa'yo kung paano yung way of living na gagawin mo rito para hindi ka magtrabaho na magtrabaho. Sino hinahanap mo ba, Ki? Hilingon ka dyan, inuloko mo eh. Makalingon ka. Ang sarap mo talagang pagtripan eh. Dan? I don't wanna go. Ha? Oh, you still. Oh, you can still go. Oh, you. Dan? Papa, I don't wanna go. Papa, we found these, but they karaoke shorts. Ano, Jay? Leave mo na yung rack doon, Jay. Yeah. Leave mo na yung rack doon. Sa pang point namin ng mag-asawa, bawa ako, cook ako sa Pilipinas dati. Yung sahod ko is mas malaki dito. Sa sahod ko sa Pilipinas, as a cook. Tapos 2 pa yung trabaho ko. Pa-part-time akong cook. Kasi isang trabaho ko, janitorial. Kaya mas malaki yung kinikita ko dito kumpara nung nagtatrabaho ako sa Pilipinas. Ayun guys, dagdag ko lang ulit to sa info, no? Respect din natin si Kuya kasi ano niya yun opinion niya yun respect na lang din natin siya. Yung idadagdag ko lang sa info regarding dun sa medical benefits na meron tayo dito sa Canada. Kino-compare niya sa Pinas na yun nga daw, nag-aantay nga daw ng matagal dito. Pero kung tutuusin naman, yun nga sabi ko sa inyo, kung gagawin niyo naman siya ng maayos, gagawa kayo ng appointment, tapos meron kayong family doctor, ang laki ng pinagkaiba, tapos mabilis naman yung proseso. Tsaka yung pinagkaiba doon, halimbawa, yung mga kilala namin dito na nanganak sila dito, cesarean pa nga 2 beses pa nga naging cesarean. Imagine mo na lang kung magkano yung cesarean sa Pilipinas. Di ba? Napakamahal ng cesarean, lalo na kung wala kang PhilHealth at manggagaling talaga sa bulsa mo pag cesarean ka. Dito, pagdating mo rito sa Canada, pag nanganak ka, kahit cesarean pa yan, libre, wala kang babayaran. Hindi lang pagkapanganak, pati yung pagpapacheck check up, ultrasound, libre lahat libre, wala kang gagastusin. Tulad nung sa asawa ko, nung naoperahan niya siya sa likod nung sis, dati matagal na magaling na ngayon. Naoperahan siya, yung x-ray, ultrasound, lahat. Wala siyang binayaran, wala kaming nilabas na pera nun. Kung nakita niyo yung vlog namin regarding dun, wala talaga siyang nilabas na pera. Ano bang CT scan, no? CT scan pa siya sa hospital noon. Ano rin yun, mabilis din yun kasi nga, yung sinasabi ko nga sa inyo, hindi na siya pumila no, kasi nga may referral siya galing sa family doctor. Yung mismong family doctor niya ang nag-appoint sa kanya para dun sa opera niya sa likod. Tsaka yung mga laboratory, ang mag-aasikaso ng form na yon is yung family doctor. Oo, family doctor niya. Kasi hindi ka rin naman, pwede ka mag-walk-in doon, pero hahanapan ka pa rin ng, ng family doctor. Kasi yung family doctor ang magbibigay kung ano yung mga procedure na dapat gawin sa'yo. Tsaka pag nag-walk-in ka, aasikasuhin ka naman, kaso priority nila yung may appointment. Kaya gano'n na nagkakaroon. Gano'n, oo. Kaya matatagalan ka talaga, sakali. Tapos yung isa pa sa mga sinabi niya is yung magdadala daw ng pera dito, kailangan daw ng 2 million yung mga estudyante. Oo, mga estudyante kung mag-student visa, which is totoo naman. Kasi nga, lalo na sabi ko sa inyo sa mga vlog namin, nagtaasa na dito yung mga expenses dito sa Canada, lalo na yung mga rents. Kaya kailangan mo talaga magdala ng pocket money. Kailangan magdala ng pera. Kasi paano masusustain yung mga gastusin mo? 'Di ba? Kasi nga student visa ka,
nag-loan ka pa, nag-aaral ka, paano mo pagsasabayin yun? Diba? Kaya kailangan mo ng 2 million talaga na pera. Di, Hindi tsaka naman- nasa requirements yun So, ng tsaka, government. nasa requirements talaga. Kailangan mapatunayan mo na kaya mo, anong tawag doon? Sustain yung Ano yung ano mo, yung mga pag-aaral mo. pag-aaral mo. Kasi hindi rin mahirap kasi mag-student visa rin. Kaya yung iba, nagtutourist visa, pero matagal naman yung proseso. Medyo matagal siya, mas mabilis kasi pag student eh. Yun nga lang, malaki-laki yung gagawin mong adjustment. Kasi may minimum hours nga lang, di ba? Oo. Kumbaga, kailangan mo ng proof na kaya mong suportahan yung sarili mo as student dito sa Canada. So yun, medyo tama naman siya. Tama naman siya doon. Kailangan mo talaga, hindi naman $2 million. Sinabi niya lang 2 million siguro yun sa peso. Which is totoo naman talaga yung kailangan mo. Pag sa peso. Oo. Pa yung isang sinabi niya, Yun nga, yung hindi pinalad. yung mga hindi pinalad, Meron talagang iba na hindi pinalad. hindi Kaya talaga nagsikap sila na nagsikap na makapunta pumunta rito. dito. Oo. Tulad namin, mag-asawa, laki talaga ka. Hindi naman sa pag-ano, talaga laki kami sa hirap. Laki kami sa hirap mag-asawa. Kaya ganun din siguro, nung nagsimula kami rito, parang basic na lang sa amin. Kasi yung dinagdaanan naming hirap nun eh. Pero kung siguro, kung tutusin, kung siguro lumaki ka sa yaman, sa luho, kung magsisimula ka rito, baka mahirapan ka mag-adjust. Kasi, siyempre, baka mamili ka ng gusto mong buhay, yung luho mo, di mo makuha, di ba? Kaya kami ng asawa ko, kasi laki naman kami sa hirap talaga. Kaya madali namin na-sustain yung pag-a-adjust. Pero hindi mo rin masasabing madali. Na ano kasi, step by step namin ginawa yun eh. Tsaka yung asawa ko rin kasi, meron din siyang knowledge sa financial, kaya madali niyang ma-manage yung mga ganun. Hindi, kumbaga, tungkol dun sa sinabi niya, merong iba talaga na yun ang dahilan kasi Oo. hindi sila pinalad doon kaya sila nagpunta dito. Kumbaga, nagbabakasakali sila na baka dito sila pala rin. Pala rin. Yung iba naman, kahit na successful na sila doon sa Pilipinas, magpupunta pa rin sila dito. Nagbabakasakali pa rin sila. Meron silang mga karir doon na iniwan, tapos nagpunta sila dito sa pagbabakasakali na baka mas mapaganda pa nila yung karir nila pagdating. Meron nga akong kakilala eh, ano siya, may business na siya sa Pilipinas. Tapos meron pa siyang career, talagang maganda yung career niya. Pero lagi siyang umuwi kasi nga kailangan niyang i-maintain yung career niya dun sa Pilipinas kasi baka ano yung license niya, di ba? Tapos bumabalik siya rin dito. Ganun pa rin. Magtataka ka ba't bumabalik-balik siya, di ba? Isa pa, na binibigay ni Kana, may retirement dito. Oo. Pag edad mo ng 65, pwede ka na mag-retire. Kung gusto mo, mas maaga pa. Yun lang yung mga info na pwede namin, kino-compare lang namin doon sa sinabi ni Kuya. Pero, respeto rin natin siya kasi siguro ganun yung naging experience niya, di ba? Kanya-kanya experience. Kanya-kanya kasing experience eh. Meron ka sa talagang experience, bad experience ang nangyayari dito eh. Marami rin ako nakilala, marami silang naging bad experience dito. Hindi kasi totoo naman na kapag nagpunta ka dito, maganda talaga ang Canada in terms sa mga benefits na pwede mo makuha na wala doon sa Pilipinas. Merong mga benefits na meron sa Pilipinas na kaparehas din dito, pero kung ikukumpara mo siya talaga, kumbaga mas makakatulong siya sa'yo para mas mapaginhawa mo ba yung way of living mo. Pero hindi mo rin makakaila na kapag nagpunta ka dito, hindi talaga siya ganun kadali na mag-umpisa ka, na makukuha mo agad yung gusto mong way of living mo. Back to zero ka talaga. Ganon. Pagsisikapan mo rin talaga, sabi ko nga, kung masipag ka, matyaga ka, hindi ka mapili sa trabaho mo, makaka-adjust ka agad. Sabi ko nga sa inyo, yung vlog namin, yung asawa ko, di ba? Kung paano siya nag-start dito. Ako rin, paano rin ako nag-start dito, di ba? Mahirap din. Marami rin adjustment na ginawa namin. Pero nag-sacrifice ako, tapos sacrifice din siya kasi may maliit kaming bata, walang mag-aalaga sa mga anak namin. Salitan lang kami. Pero, pinagtulungan namin dalawa yun. Back to zero kami, asing wala ka talaga eh, walang-wala eh. Yung income namin nun, parang isang sahod lang ngayon ng asawa ko. Yun ang income namin, dalawa na kami nun ha. So, sobrang hirap ng imagine mo na yun. Tawa naman ng Diyos, makaraos kami kahit papano.
Yun guys, maraming salamat sa panonood niyo sa aming vlog. At huwag niyo kalimutan na paki-like, share, and subscribe. Bye-bye!